Buenos dias, damas y caballeros. Ang bilis magbago ng posisyon ng isang attorney Salvador Panelo. Kailan-kailan lang or since the issue of or since former President Duterte was charged for crime against humanity before the ICC. And that time, Presidential Legal Advisor pa si Salvador Panelo, paulit-ulit niya sinasabi na walang jurisdiction ng ICC dito sa atin dahil working condition naman daw yung justice system dito, at hindi daw totoo yung mga tokhang operation. And then nung inalis na tayo ni Duterte sa ICC by 2019, sinasabi naman niya wala nang jurisdiction sa atin dahil hindi na tayo member ng ICC. At recently sinasabi niya na pabaksak na daw yung ICC, hindi na daw legitimate international tribunal, at ang kaya na daw lang daw nitong habulin yung tulad ni Duterte, at dahil lang daw kay Duterte may rason pa rin ito para mag-operate. Pero well, anyway, tama naman na kahit naglabas ang arrest warrant kay Russian President Vladimir Putin at kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi pa rin na-aresto mga ito. Pero syempre, alam naman natin yan, geopolitical crisis yan kung ma-aresto nga itong dalawa, si Putin at saka si Netanyahu. Pero hindi naman totoo na si Duterte lang parang ang nagpapasikat sa ICC, kasi marami pa rin naharap, nandyan rin yung mga Gaddafi, marami pa rin naharap na kaso dyan sa crime against humanity. Pero nabago ito lahat, nabagong posisyon niya nung ginamit na ng mga Duterte yung pera natin. Yung sinabi ni ICC Assistant Counsel Cristina Conti na mga trillions daw ang nakaw ng mga Duterte over the years. Kasama na yung operations ng drugs, pogo at illegal gambling ni Atong Ang at iba pa, Parmali. So nabago nung binigyan siya ng free ticket, free accommodation at free food and everything. Nabago yung pananaw ni Panelo ngayon. Hindi lang niya nire-recognize yung jurisdiction ng ICC over the Philippines, kundi nag-a-apply pa siya para maging ICC accredited lawyers, kasi mga 7 lang ata, kasama si Harry Roque, sila Butuyan, sila Andres, sila lang ang kokonti lang, pagkatapos karamihan nandun pa sa kampo ng mga biktima as volunteer lawyers. So ngayon dahil as we reported earlier, medyo hindi na talaga happy si former President Duterte sa kapalpakan at kagaguhan nila Nicholas Kaufman, yung British-Israeli na lawyer. Yun, pinadala sila former Executive Secretary Mejal Diaz, sila Salvador Panelo para tumulong sa kampo ni Kaufman, o kaya pinaghahanda na sila para tulungan si Duterte depensahan ang kaso niya sa trial proper, kasi baka pati sila ay nakikita na rin na wala na, dahil sa kapalpakan ni Kaufman, ma-affirm na talaga itong trial. Ma-affirm na talaga at matuloy yung kaso at mapunta na sa trial. So eto, nag-a-apply na si Panelo. So ibig sabihin, kung nag-a-apply na siya, he is already giving due recognition sa legitimacy ng ICC. O, panoorin natin to.
May application na po ba for your you to become sa ICC as defense team, part of the defense team? As far as I know, my own son, Paulo, has applied for my accreditation. I see. So, meron po bang araw, unexpected na makakapasok o magdadalaw nila si dating Pangulo? Hindi namin alam yun kasi may mga requirements, may process yan eh. So hindi namin sa ang going to take. Ano na ipanaginip namin na makita siya? Just a glimpse. Yes, when was the last time you've seen him? Well, Last time so, yeah. 15, 14. 14, 16, 17, 18. Yung last morning. No. Last year? Last year. O 1 year na, sir. 1 year. Oh, Consulate. Si Major Dea yan. It's going to be 1 year na sa March 12 to pag-surrender or pag-kidnapin natin pa ulit dito sa custody na ICC. Ayan, mga DDS yan nagtatanong. So, what is clear, yun nga, sabi ni Salvador Panelo, yung anak niya na lawyer rin, ay nag-apply na, ha? Nag-file na ng application ng tatay niya, si Salvador Panelo, para maging isa sa mga accredited lawyer ng International Criminal Court para maka-join siya sa team ni President Duterte. Hindi natin alam kung kasama pa ba kasama pa si Nicholas Kaufman o hindi na, ha? At tinanong kanina kung anong proseso, sabi niya hindi daw niya alam. Pero ang mga basic requirements para maging ICC lawyer ka ay ito. The candidate shall have proven competence and expertise in international or criminal law and procedure. So, international, expertise in international, proven competence and expertise in international or criminal law. So, I don't think meron proven expertise sa criminal law may mga lawyer kasi, may mga lawyer tahimik lang sa media pero sub-sub lang sila sa pagpapanalo ng mga kaso sa courtroom. May mga lawyer, maingay lang sa media pero walang kaso na nanalo. Kasi mahina sila sa legal nila competence sa korte o sa pag-research. So ganyan yan. Si Panelo doon yan sa maingay lang at mahilig rin ito kumanta. Nagko-concert rin yan. So sa mga kapwa mayayaman, So dito pa lang sa tingin ko baksak na siya. Pagkatapos sabi pa dito, candidates must have a minimum of 10 years of relevant experience in criminal proceedings as a judge, prosecutor, advocate, or in other similar capacity. Hindi naman siya naging judge. Hindi rin siya naging prosecutor. Naging legal officer, doon lang siya nakilala as legal officer ni Duterte. Legal officer naman, not necessarily kailangan super galing ka sa law. Kaibigan mo lang yung nag-appoint sa'yo. In this case, kaibigan niya si Duterte. At ito rin, pwede madali sa kanya, Language skills. Applicants must have excellent knowledge of and be fluent in at least at least one of the two working languages of the court, namely English or French. O English, pwede naman ito pero French, malabo. Ganyan edad, duda ako kung he can still learn French. Nakita nyo kahit sa pre-trial hearing nakita natin, puro French halos. Meron naman mga interpreter, pero iba pa rin yun kung makakapag mga basic, yung mga merci beaucoup, thank you, ganun. Siguro yun lang kaya niya intindihin, at dito siya madadali. Record of high standing required of the profession. Candidates must not have been convicted of any serious criminal or disciplinary offense considered to be
incompatible with the nature of the office of counsel before the court. In fairness, wala man ako narinig na may kaso si or na convict sa kaso si Panelo, pero syempre yung association niya kay Duterte ito magiging dahilan na yung pagdepensahan niya kay Duterte sa mga criminal activities, sa extrajudicial killings, sa mga rapes, torture and murder at pagnanakaw, lahat ito lalo na yung paninira sa ICC, lahat ito will work against him. So dream on Panelo. Tulad ng sinabi natin, for sure naghahanap na ng paraan na pagandahin ng legal team ang mga Duterte, pero I doubt kung siguro advisor lang, hanggang advisor lang, or pwede rin taga-timpla ng kape ng group mga Filipino lawyers, pero I doubt mabibigyan siya ng hanggang bleacher lang siya, hanggang doon lang siya sa taas, yung glass covered glass encased bleacher. Hindi talaga siya doon sa baba, yung kagaya yung kina Attorney Butuyan at Andres na nakaka-deliver talaga ng speeches doon sa baba or ng presentation. So yan tingnan nyo what kind of principles meron itong si Panelo. Mabilis pa sa kidlat na magbago yung kanya, yung pananaw niya sa ICC. Ngayon na pinapunta na siya dyan free everything. Baka may pocket money pa, baka may clothing allowance pa, baka may professional fee pa. Charge to the Filipino people. Sige, tingnan natin ipa-follow up natin ito, tututukan natin ito, and kung ano man ang kalabasan nito, we will report it to you. So sige, hanggang dito lang muna tayo. May lakad pa si Bat. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.